Jesus in my life, more than anything this world can offer me. For I know that He alone can satisfy. Just to know He's leading in my life is worth everything that I might sacrifice. Oh, I want Jesus more than anything. Take nothing that I might want, and all the things that seem so deep. I'd rather have Him than any praise that men may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. He had power without end. From the heavens He ruled the universe. Countless angels waited on His every call. But one day I saw Him all alone on a road to death and untold agony. Just for me He suffered. Oh, what a price to pay. Take the fame that I might want, and all the things that seem so deep. I'd rather have Him than any praise that men may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. As I go on through life with Him, there can be no other way. I want Jesus, I want Jesus. Oh, I want Jesus more than anything. Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ito ng Huwebes, November 11 na po tayo. Wow! Ilang araw na lang, nasa kalagitnaan na po tayo ng Nobyembre. Kumusta po tayo? Wow, nakakalungkot no na doon naman sa Luzon ay malakas ang bagyong si Ulysses. Let us pray for our brethren there. At talagang sunod-sunod ang bagyo, no? Mula kay Rolly and then sa kay Ulysses naman ngayon. So let us pray for them na ingatan po sila ng Panginoon at palakasin nilang kanilang panampalataya sa Panginoon. Good morning po sa ating mga viewers na ngayon, si Charlene. Siya, may aga dira sa imo sa Iloilo City, no? Good morning dira sa inyo. Kag dira man sa Lingig, sa kay Pastor Raul Banilla. Doy may buntag. O salamat niya, ingon niya, kauban niya sa pagtanaw si Pastor Jonathan Mirabueno and din si Ayen. May buntag dira sa inyo sa Lingig. God bless you. Ingat po kayo diyan. At sa kay Ma'am Jocelyn Magayon na imbang nabigat niya. Bakit? Kumusta ngay? Kumusta ti weather DJ Panabo City? Good morning sa inyo diyan. And also to my pastor, si Pastor Johan Kalantas naman sa
Handumanan no, sa Bacolod City. Pastor, may aga dara sa inyo. Upod sa imong pamilya, ang Ginoo magaupod gid sa inyo. No? Kag sa kay brother Ricardo Poblador, dyan po sa mga agoy naman. No? Good morning. Good morning sa inyo din ha. Og kauban siya si Pastor Kerwin, ang iyang pamilya, og si Pastor Randy. O si Pastor Randy, okay na siya diri. So, November 12, sorry no? November 12 na gayam. Okay, November 12. So, namali tayo dyan. So, November 12, kahapon pala yung 11. Thank you, bakit nga Jocelyn for correcting me. Yes, November 12 na pala ngayon. Okay. Oh, mayat okay tibiyag niya. So, nagpasyarak di jay niya. Jay balay nyo, hang pangang nakapasyarak di balay nyo gamin. So, may buntag sa tanan. Ito pong ating live online morning devotion. Every Monday to Saturday po ito, alas 8 ng umaga. At pinamagatan po natin itong insight from His Word. At ngayon po ay minimeditate natin at ang kinukuhaan natin ay ang Psalms, no? The Book of Psalms. At na Psalms 55 na po tayo ngayon. Ati pong pagtuunan ng pansin ang verses 9 to 15 sa umagang ito. So, kung meron po kayong mga dyan, no? So balikan ko ulit, no? Ang pag-pray natin po yung mga kapatid natin at mga Pilipino na doon po sa part ng Albay at sa maybe part ng Metro Manila naman. Talaga daw malakas ang hangin at I don't know on how powerful ito si Ulysses, no? Na compare doon sa kay Ruli, no? Hindi pa natapos yung mga sakuna sa kay Ruli, ito noon po ngayon. Ano kaya, no? Pero actually tayo mga Pilipino, parang nasanay naman tayo kasi every year mayroon naman talagang bagyo. May mahina na bagyo, mayroong di malakas, mga super typhoon na mga bagyo. But kapit lang po tayo sa Panginoon. Hindi po tayo babayaan ng Panginoon. At yan po ang promise ng Panginoon sa atin na He will going to help us. He will going to hold us, no? To Pastor Randy Ritisa, good morning ba, Doy? Mayang bundag. Shout out daw gikan sa kay brother Ricardo Poblador. Ang imong diakono dito sa mga agoy sa una. Good morning. And also to Vance Maridable. Okay, Vance, mayang aga dara sa inyo sa Vietnam. Nakapauli na kamo sa Ben. And also to Brother Joe Marie and to your beautiful daughter, good morning dira sa inyo sa Vietnam. Kumusta po kayo dyan? Okay? Wow. Bien City, Vietnam. Wow. Thank you, Band. Nakapauli nagali ka mo halin sa Ho Chi Minh na nag-attend sila sa anniversary sa church dito, no? So, good morning. May aga dira sa inyo. Kag praying the Lord will going to bless you. The Lord will going to take good care of you. No, especially na po si Brother Joe Marie kag ang mga Kristohanon dira sa Vence City sa Vietnam. Sana in the near future, makabisita din ako sa Vien, no? Sa Ven dira sa inyo nga maka-share sa pulong sa Ginoo man dira. Kag salamat, no? Salamat Vance sa imong pag-join sa umaga. Okay, no more storm. Praise the Lord. Nakapuli na gid, Pastor. Okay, so regards, no? Sa kay ate mo si Jiman, saka ang imong kag si Roseman. Good morning. Okay. Good morning to, Pastor. Good morning, Nong Carding. So, mga duhan lang ka mag-shout out, Pastor. And to Sister Era Torre, good morning. Dira sa Olongapo. Kumusta ang panahon dira sa Olongapo? May bagyo man. So, praying dira sa inyo, especially sa Luzon, kagang mga Kristohano, no? Nga mag-ingat po kayo. Mag-ingat po kayo dyan sa itong sakuna na naranasan natin. Meron nga ako yung isa sa mga yung pinsan ko dyan sa Olongapo, sabi niya, Lord, ang lakas ni Ulysses, sana tangayin niya rin si COVID. Sana, no? Na sa lakas ng bagyo, pati ang COVID sa Pilipinas,
liliparin niya rin o dalhin niya rin, no? So, dito sa Davao, medyo mainit talaga dito sa Davao. Kahit sa gabi, ma-feel namin ng init, no? Kasi hindi naman tayo nag-i-aircon. Conserve energy at saka conserve sa bayaran po ng ating ilaw. So, muli, uy, wow, lakas ng bagyo dito ngayon, Pastor. Baha na. Okay, ingat kayo niyan na Era. And praying for you there. So talagang saan ba ang sentro ng bagyo ngayon? Nasa part ba ng Pampanga or no? Kasi ang lapad ng kaniyang coverage, part ba ng Zambales? Siguro sa Zambales siya lalabas, no? Kasi mostly when we're there in La Union, ang labas ang ano kasi ng Zambales sa Pangasinan going to La Union yan, ang afternoon is the China Sea na. At palagi po ang bagyo dyan dumadaan, kumukross siya, La Union, kaya nang dumating kami dito sa Davao City, nami-miss na din namin ang lakas ng hangin. Dito kasi sa Davao, malakas ang ulan, bumabaha din dito, pero yung hangin, hindi mo ma-feel masyado, no? Like diyan when we were there in La Union na talaga pag may bagyo talagang mafe-feel mo ang lakas ng hangin. So ingat-ingat po tayo diyan mga kapatid natin sa Panginoon. Especially po sa mga flooded area, no? At ingat-ingat po tayo diyan, no? Kay Pastor Larry diyan po sa Central Luzon, okay? Kay Nueva Ecija siya. At yes, talagang labasan yan ang Zambales eh. Talagang nag-cross ang bagyo sa Zambales kasi China Sea na dyan, no? sa after that. So ingat po kayo dyan, Sister Era, no? Pastor, dyan din po sa Tondo, mga Christian dyan sa Tondo, ingat din po kayo dyan. At sa Metro Manila at sa part ng Central Luzon, be careful, no? I mean, ingat-ingat po tayo dyan. Marami tayong mga kapatid dyan sa Pampanga, sa may Nueva Ecija, no? Na mga portion po, ingat-ingat po tayo dyan. So, we'll be praying for you sa ating mga kapatid dyan na talagang nagsasuffer din po sa bagyo na yan, no? So, ingat-ingat lang po tayo. So, ang ating pong pagtunan ng pansin ngayon ay sa nasa Psalms 55. So, isa ito sa mga topic din na nanging din sa atin to kasi once and for all na-experiensyahan din po natin dyan, no? And also to Brother Julius Induyon, good morning dira sa inyo, Brother Julius, sa kay Ma'am Jinky at all the mga kapatid po natin dyan sa Lingig, no? At part ng mga agoy. Ingat po kayo dyan, Brother Julius, no? A brand new day, yes. God is always listening to us. At ang sarap makinig ng mga meditation ng mga pastor sa live, no? So before I do the live online every 8 o'clock, marami din akong pinapakinggan ng mga live. Brother Julius, thank you for sharing ng live stream ni Pastor Ulan-Ulan dahil naman sa Baganga. So marami din mga pastor. Pastor si Pastor Akar, no? Si anak ni Pastor Akar na nasa Iloilo. Meron din sila. And then ang Dawn Baptist Church, meron din po silang meditation. At si Pastor Sorry naman sa Valladolid sa Negros, meron din po siyang na nire-replay. So salamat sa mga live stream natin, and also to Sister Irene Layos diyan po sa Hong Kong. Maayong buntag dira sa inyo, sister, kumusta po kayo diyan? At sana po okay kayo dyan at walang bagyo din po dyan. Pastor Rina Acosta, good morning. Okay, so salamat sa Panginoon na itong bagong umaga, nga sabi nga ni Brother Julius Induyon, good morning Pastor Ray, to your family and to all the viewers of this ministry, insight from His Word. Thanks for a brand new day, for hearing again the Word of God. God bless us all. Hallelujah. Thank you so much. No, you could do the comment, no, para basahin ko po ito sa inyo. At mga encouragement na comment diyan para sa ating mga kapatid, no. So especially po itong mga naranasan natin,
maybe you could quote a verse para basahin natin para sa ating mga kapwa na nakikinig po sa atin. And also to Brother Frankie. Frank, kumusta dira sa Bangkok? Kumustang panahon? To Ching. And then sa imo nga baby dira. Good morning. John 8:32. Wow. Good morning, Pastor Santonia. Good morning dira sa Panabo City. God bless you. And also to Pastor Jos Aswela ng Joshua. Salamat. I was able to visit him kahapon at maraming istorya, no? Recalling on the past kung ano na yung mga na. So thank you so much. I was enjoying even though sinamahan ko sa kanyang lunch. And thank you to family as well, to Ma'am Jo and also to Ma'am Delia and all the kids. At si Manang Jaret nga na dyan po sa hospital pa ngayon, no? Kasi na mild stroke siya. Praying for her. So, blessed morning, Pastor Ray, and to all the Insight viewers. God bless you. Yes, thank you, Pastor Joss. Bugnaw ang wala bagyo dira, Frank. Kung magbagyo po kung magkusog ang ulan po diha sa Bangkok, gabaha po ang Lakpraw, no? I could remember kung magbaha ang kalsada nina. So, ingat-ingat po tayo dyan. At palagi po tayong magtiwala at ay salamat kay wala, wala gabaha. Kaya nga ato dira nga scooter basi malumos, no? So, dapat dalawa ang sakyanan, isa ka pambot, kag ang scooter. Ang scooter pag walay baha, pambot pag o jet ski para medyo okay, no? Jet ski para medyo social kayong pambot murag dito na diri na sa ato. Yes, and good morning also to Grace Notarte. Diyan po sa Bindoy. Negros Oriental, mayong buntag dira sa inyo, Grace. Kumustang panahon? Wala si Ulysses dira nakabisita. Hoping na dili magbisita, no? So good morning po sa inyo diyan. And thank you, no? Nasa school ka na, Frank? Okay, no, Sakayan, Bugsay, Bugsay, yes. Okay, dito sa Balingwan, bedol ka sa dagat. So, good morning. So, ingat-ingat po tayo at pagpatuloy po natin ang ating prayer time. Mag-pray po tayo this morning at balikan natin mamaya ang ating mga greetings at saka babasahin natin ang ating mga comment dyan o mga greetings naman po. Isusulat nyo lang po. To Manang Delia Pimentel. Mayong aga gidala sa imo Manang Dels. Salamat kahapon, no, na nakabisita kag pagpauli damo dala, no. Blessing halin sa Canada. Okay, namit daw ang luncheon meat siling sa akon bata ako na. Thank you Manang Dels, sa kay Ma'am Jocelina as well. Good morning dira sa inyo sa may Bangkal. Okay. So mag-pray po tayo. Panginoon, thank you, Lord, for this beautiful morning that you have given to us here in Davao City. Thank you, Lord, on how you've been faithfully providing our needs and and caring for us. But Lord, nakakalungkot po kami kasi po sinasalasan ng bagyong Ulysses ang Central Luzon. At marami pong mga kapatiran, marami pong mga anak mo na nandoon banda. I pray, Lord, that ingatan mo sila, Panginoon, sa baha at sa lakas ng bagyo, Panginoon. Ano ko, Panginoon, na ang aming gobyerno ay talagang ready naman sa pagtulong. But I know, Lord, na kulang po yun. Kasi ang tulong galing talaga sa iyo. So, Lord, ingatan mo sila ni Sister Era, Panginoon Torre, doon po sa Olongapo, sa Zambales. I pray, Lord, for safekeeping sa kanila. Alam ko po na ang mga pulis talagang lumalabas sila para tumulong sa mga nasalanta na mga tao doon, Panginoon. So praying, Lord, na ingatan mo sila. Also may cousin there sa Chispa family, doon din po sa Olongapo. I've been praying, Lord, na ingatan mo sila. And even, Lord, sa part ng Nubaisia, sa Pampanga, sa Pangasinan, and even I think in La Union, Lord, be with them. At sa part ng Metro Manila, Panginoon, at sa part ng Albay, Lord, ingatan mo sila. Lord, ang kanilang mga buhay ay nasa sayo at i-provide mo ilang pangailangan, Panginoon. Thank you so much, Lord.
That I've been also praying, Lord, dito po sa amin. I pray, Lord, for Manang Jaret, Panginoon, na nasa hospital pa siya ngayon sa Davao, Doc, sa kanyang mild stroke. I pray, Lord, na walang mga complication na mangyayari. At alam ko, Panginoon, na mahirap sa aming kapasidad sa kanyang situation, but we believe on your power, Panginoon. We believe the miracles na galing sa iyo. Lord, I pray for her and even for the needs. Sila ni Ma'am Jo, Asuela, sila ni Manandels, sila ni mga nag-alaga sa kanya, Panginoon. Ingatan mo sila at tulungan mo sila, Panginoon. Pastor Joshua Asuela, ang ministry, Panginoon, mga plano, Panginoon, regarding sa ministry. At I pray, Lord, na it is your will for them sa mga plano. Lord, give them the go signal. So Lord, I pray also for the needs. I pray also, Lord, for the Induyon family doon po sa Lingig and all the brethren there. I pray, Lord, for safekeeping. I pray, Lord, also for the needs and the spiritual life to grow for maturity. I pray for Pastor Raul Banilla and his family to, Lord. Ingatan mo sila. At ang anak nila ni Brother Julius at Sister Jinky na isang nurse, I pray, Lord, for her also sa Butuan. I pray also, Lord, for Brother Poblador doon po sa Mangagoy. Ingatan mo rin po sila, Alico family, Bautista family, Salili family, sila ni Maymay. I pray, Lord, for them. Pastor Espero and his family, Pastor Renan Acosta, and all the brethren doon sa Mangagoy, Panginoon, ingatan mo po sila. I pray also, Lord, for Notati family doon po sa Bindoy, Negros Oriental. Oh, Lord, provide their needs and their growth in their spiritual life and all the brethren there. Ingatan mo sila, Panginoon. At we will also praying, Lord, for the people there. Pastor Randy Ritisa and his family, Magadan family. Oh Lord, take good care of them. I pray also for Pastor Garubilio, Panginoon. Total recovery. Salamat sa successful, Panginoon, na operation. At salamat sa provision na binigay mo po sa kanila. So Lord, be with them. I pray also, Lord, for Vance and Jo Marie. Doon po sa Ben City, with their ministry there, sa kanilang trabaho. Ingatan mo sila, Panginoon. Provide also their need. Si CJ sa Ho Chi Minh, Panginoon, at saka si Rose and their family there. And all the believers there, Panginoon, sa Vietnam, ingatan mo sila. I pray also, Lord, for Brother Rain in Bangkok. Family ni Frankie, Pastor the Borbor, and all the brethren sa BICF, Panginoon, ingatan mo rin po sila. Ang sa ARC, si Pastor Lowen Iscanlar and his family and all the brethren there. So Lord, I pray na ingatan mo la all the people there. At I pray also, Lord, for all the goodness na ibibigay mo po sa kanila. I pray also, Lord, for Brother Victor C. na nasa Manila, Panginoon. Salamat sa kasagutan ng aming mga dasal, Panginoon, na there is no cancer na makita sa kanyang katawan. Lord, it's a miracle. At tuloy-tuloy na ito, Panginoon, ang kanyang kagalingan. At kanilang business with Sister Myra Joy. Oh Lord, be with them. So Lord, I pray nga ang imong gugma, your love will be with them. I pray also for Manang Dilia Pimentel, Panginoon. Sa kanyang mga sickness, sa may edad ng Panginoon, I know na ingatan mo siya. Kanyang mga anak na nasa Canada din po, sila ni Charity doon, at ang kanyang anak na lalaki, si Chatchat na dito din po. So Lord, be with them. Ingatan mo sila, Panginoon. I know that you'll be good to them. So I also pray, Lord, for kay Dayan Balsida, Panginoon, the wife of Pastor Jik na naka-sick leave siya ngayon, Panginoon. Lord, pagalingin mo siya. Ingatan mo siya, Panginoon. At ang ministry naman nila ni Pastor Jik doon po, Panginoon, sa Talakag, sa Bukidnon, Panginoon. Oh Lord, be with them. I pray also, Lord, for Irene Andamon Dalisay, Panginoon, sa Santo Tomas. I pray, Lord, that ang kanyang recovery sa kanyang katatapos lang na operation sa Mayuma. So Lord, I pray for Andamon family. I pray, Lord, for Pukdol family. I pray, Lord, for Pastor Ruiz. Maybe they are now coming to Davao sa kanilang pagtherapy sa kay Diyos. Oh Lord, ingatan mo sila. At and all the brethren, Sister Josie Magayon, Panginoon, sa Panabo City. Continue to bless them, Lord. Continue to sustain them and all the people there. I pray, Lord, for them. I pray also, Lord, for Pastor George Abiola, Panginoon, doon po sa Valencia, sa
Negros Oriental, Panginoon. Ang ministry, be with them, Lord. I pray also for Nisel Nazarino, Panginoon, na is faithfully also watching our meditation this morning. I pray also, Lord, for Brother Nelson Rafol sa Tagum City, Panginoon. Ingatan mo rin po sila, Panginoon, doon, ang kanyang family. Continue to sustain them, Lord. All the pastors and their family. Oh, Lord, visit them. I pray na your name will be glorified in our midst. And also to my family, my wife, sa kanyang online class with the kids. I pray, Lord, for that. Ang Little Lamb Schoolhouse. I pray also, Lord, for Casey, sa kanyang paghintay ng kanyang appointment, Lord, to start the work sa DepEd, Panginoon. Salamat na natanggap siya, Panginoon. And also to our adding Karen, Panginoon, as she do her class, kanyang exam, Panginoon, ingatan mo siya. Salamat sa provision. To Jem and Mats, ingatan mo sila, Panginoon. Si Mats sa kanyang mga pagpunta sa kanyang project, sa kanilang trabaho. O Lord, ingatan mo sa kanyang pag-drive. Si Jem, as she do her activities for the day. I pray, Lord, for Ate Peebles and Ate Na, si Ading Nice. Oh, Lord, be with her. And the Matuti family, continue to sustain them, Lord. And all the members of Northside Baptist Church, I pray, Lord, for them. Sustaining grace for them, Lord. And I pray also, Lord, for the Gonzales family sa Panabo, si Tuto, saka si Inday Lodilin, and their kids, na mamalahay din po sa kanila. Kanilang pangailangan sa araw-araw, Panginoon, i-provide mo. I pray also, Lord, for Roslyn Bagi, Panginoon, doon po sa Magsaysay and her family. Continue to sustain them, Lord. I pray also, Lord, for your provision sa bawat isa. Ingatan mo, Panginoon. Pastor Santonia and his family, I be also praying for them, Lord. And all the brethren sa Magsaysay Fundamental Baptist Church. I pray also, Lord, for Pastor Dapar and his family doon po sa Santo Tomas. Be with them. Pastor Janay Serhas, Panginoon, sa Panabo Fundamental Baptist Church sa Panabo City, Panginoon. And all the brethren, ang aming presidente, ang aming mga government leaders, Panginoon, ingatan mo sila. Give them wisdom, Panginoon. Kunin mo mga corruption, Lord. At ingatan mo ang bawat isa. Itong COVID na ito, Panginoon, na we pray na it will vanish away. I know the power na galing sa iyo, Panginoon, na mawala ito, Panginoon. Help us to be careful enough. And help us, Lord, for today. So, Lord, we commit everything to you. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, sino pa ba? Okay, to Pastor Arnel Masitas. Good morning, Pastor. To Easter Batokael, good morning din po. To Ma'am Rose Hebra Giliargao, dyan po sa Compostela, maying buntag dira sa inyo. And also to Joan Marie Carlos diha sa Bangkok. Wow, good morning dira sa inyo, Carlos family. And on all the brethren sa BICF, good morning po, no, sa inyong lahat, no? At sino pa ba? Si Nisel Nazarino. Sel, may buntag dira sa imo. And then to Pastor George Abiola, good morning. Okay? So, praying that God will continue to bless us, no? Tingnan muna natin dito, baka mayroon tayong mamimiss. Okay, so thank you so much, no, for being with me this morning. At you could share this video of ours, no, sa mga friends niyo po diyan. Yes, Pastor Arnel, good morning. Thank you so much. And also to Sister Rose, no, sa may Compostela, Davao de Oro. Yes, good morning dira sa inyo man, no. God bless you. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating meditation sa Psalms 55. Okay? So, you know what? One of the situation na makikita po natin, no? At Merry Christmas po sa lahat, no? Lapit ng Christmas. Kaya ang background ko ngayon, Christmas na. Christmas, no? Let us not forget that even though that we are facing crisis in life, we should be thankful enough, no, for the birth and the coming of the Lord Jesus Christ, to give us peace, to give us insurance of salvation. Yan po ang ating pasalamatan sa Panginoon. You know what? One of the greatest trials sa buhay natin na dumarating, kung mayroon pong isang tao na minahal natin, isang kaibigan, isang membro ng pamilya natin, but they betrayed us, no? So that is one of the greatest trials na maranasan natin. Na yung isang tao na minahal mo,
whether he is a friend or member ng family, to Pastor Josh as well, good morning, ay tinraidor ka. So si David po dito, naranasan niya po ito. You know what? Mostly sa mga sinusulat ni King David po, mostly ang kanyang mga eksperyensya. At kung paano niya na-overcome ito mga bagay na ito. So, alam ko po na bawat isa sa atin, mayroon po tayong eksperyensya na ganito. Ito yung testing sa buhay natin kung paano natin ma-overcome. No? Isang kaibigan, matalik na kaibigan, mahal mo sa buhay, membro ng pamilya natin, and then they betrayed us. Diba? So si David po, nagsulat po siya dito. Sabi niya, "For it is not an enemy who reproaches me, then I could bear it." Sabi niya. "Nor is it the one who hates me, who has exalted himself against me. Then I could hide from him. But it was you, a man, my equal, my companion, and my acquaintances." Sa verses 12 and 13 po yun, mabasa. So tingnan mo siguro kung kaibigan lang, pwede pa yon, no? Pwede pa yon na masabi natin, maipikit lang natin ating mga mata. Pero sabi ni David dito, "But it was you." Sino bang tinutumbok dito niya, no, ni King David? Yes, we know it is Absalom, ang anak niya, na talagang nag-betray sa kanya. At ang plano pa ni Absalom, kukunin sa kanya yung trono, kukunin sa kanyang ama ang kaharian. At nakakalungkot, di ba? Isang membro ng pamilya mo, yun ang mag-betray sa iyo. But you know what? Sabi nga, it takes a diamond to cut a diamond. Isang sayings po yun. And sometimes our friends can hurt us deeply. Talaga. Ako, many times na ako na-hurt Isang kaibigan, nakaka-hurt. Pero sabi ko nga, we could not control what others are doing laban sa iyo. But we could control ourselves on how to react on this betrayal. So, and we can deeply hurt them. So, minsan vice versa po, di ba? You have been hurt, at sila din na-hurt mo rin. So, David said about his friend, the word of his mouth, so verse 21, the word of his mouth were smoother than butter, but war in his heart. His words were softer than oil, yet they were drawn swords. So, this is how David described sa isang kaibigan. Sabi niya, ang kanyang mga salita sa kanyang mga bunganga were smoother than butter. Sarap ng butter, yun ang palaging palaman ng aking tinapay sa umaga. Pero sabi niya, ang salita niya talagang matamis, di ba? Pero sabi niya, pero ang salooban niya, ang sa kanyang kalooban ay isang digmaan, isang battles, isang giyera. At sabi niya, ang kanyang mga salita, sabi niya, talagang ang lambot na katulad ng isang oil. But, sabi niya, there were drawn swords. So makita mo, this is how David pictures sa isang betrayal. Sa isang kaibigan na talagang gumawa ng hindi maganda sa iyo. Pagharap mo, ang ganda ng mga salita. Pagtalikod mo, isang saksak ang binigay niya sa iyo. You know what? Jesus could have applied these words to Judas. Diba? Can you remember that? Si Judas po, isa sa mga disipulo ni Kristo Jesus. Pero alam po natin, tinraidor niya ang Panginoong Jesucristo. And maybe Jesus could have said, yes, my own familiar friend, the one who walked with me, the one who ate with me, and he's the one who betrayed me. Di ba? Alam ko po may naranasan tayo niyan.
tinutulungan mo, sabay kayong kumain, natutulog sa inyo. Anong mga pangailangan niya? Mayroon kang mga advices, tumutulong ka financially, pero tinraidor ka. Diba? And not only that, tayo ang nakaranas yan, even the Lord Jesus Christ. No? Kasama niya si Judas palagi. Pero binenta siya ni Judas. So no, sabi sa verse 14, we talk sweet counsel together and walk to the house of God in the throng. Diba? Sabay kayo nagsimba, sabay kayo nag-worship sa Panginoon. So how sad it is when church members, people we fellowship with the house of God, turn against us and hurt us. Kasamahan natin, kapwa nating pastor, kasamahan natin sa grupo, kasamahan natin sa simbahan, di ba? Tinaydor ka. Nanging kalaban mo sila. But we must do what David did. Anong ginawa ni David po dito? David simply said, Lord, you are the only one who can take care of this. Pintubayan niya sa Panginoon, Lord, alam ko, wala akong magawa nito eh. Wala akong magawa nito, Lord. Ikaw nang bahala nito, di ba? Kaya sabi natin, we could not control if our friends betrayed us. We could not control that our family betrayed us, the one whom you love. But what David do? Binigay niya sa Panginoon kung ano ang magaganda doon. Lord, ikaw nang bahala. Because in the past, even sa case nila ni King Solomon, ganoon naman eh. Hindi nag-retaliate, hindi gumawa ng masama si David even though that King Saul wants to kill him. At ngayon, ito naman, no, si Absalom, ang kanyang kaisang anak. Isa sa mga anak niya at ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga sumulunod. So David said, sabi niya, Lord, you are the only one who can take care of this. I don't understand it, di ba? I'm not going to return evil for evil, sabi ni David dito. So Pastor Ronnie Alipat Amiado, Pastor, may agadara sa imo. Good morning, God bless you, Pastor. I'm not just going to leave it with you, okay? God met David's needs, okay? God provided the needs of David. He magnified him and healed his wounds. You know, this is a very, alam ko po ang hirap nito. To Brother Sotchet Lim, good morning. Pastor Arnold Kingaas, good morning. Okay, good morning. Agpay Solakay, I'm undergoing same heart. My heart is really heavy. Praying for you, bakat niya. So, David do the opposite way. At sabi ko nga kanina, this is very hard to do, but by His grace we can do this. That if somebody hurting us, ang ating binabalik is prayer. That sinasabi natin, Lord, ikaw na pong bahala niyan. Kasi minsan kung balikan mo yung mga nag-traidor sa'yo, it will create something bad, di ba? Lumalala pa ang problema. Lumalala ang problema. So, sabi ni David dito, I'm just going to leave it with you. God met David's needs. Tinulungan ni David, namin ng Panginoon si David. And through those trials that David encountering in his life, it bring glory and it magnify his relationship with the Lord. And the one was been healed. No? So we find two lessons sa umagang ito. Una, all of us are humans. Lahat po tayo tao lamang, no? Tao lamang. Others will hurt you sometimes, and we could not control that. But leave your heart with the Lord and don't fight back. You know what? Even myself, as I've been meditating on this, so Lord, kaya ko ba ito? Huh?
Kaya ko ba ito? Kaya ko ba na hindi ako hindi ko babalikan yung mga tao na sumisira sa akin? Lord, I need your grace. I need your grace. Only His grace that could control our lives. Not only that we are human being, but pangalawa po dito na lesson na makuha natin sa verses na ito, not to hurt others. Be a friend who blesses and not to betray. So kung trinidor ka nila, huwag mong gantihan ng tridor din. Kung masama ang binigay niya sa'yo, sabi nga dyan, don't repay evil by evil. Kung sinasiraan ka niya, okay lang po yun. Diba? Just keep on smiling. And maybe, not maybe, but we need to pray. And the moment that we can do that, we overcome this temptation and trials in life. Yes, mahirap nga. To Jeffelyn Plaviano, ning may ngagadara sa inyo sa Bacolod. God bless you. Betrayed trust is one of life's most difficult pills to swallow. Totoo po yan. Ang pagtraidor sa atin po, ito po ang pinaka mahirap dalunukin kung gamot pa ito. So how you respond to those who hurt you is a true test of our faith. Wow, Lord, have mercy on me. Ito pala mga bagay, yung mga tao na nagpasakit ng ating mga damdamin. Testing pala ito ng ating panampalataya sa Panginoon. Because diyan natin makikita kung paano po tayo mag-react when people hurt us. So when someone hurts us, we need to live on the divine level and return good for evil. Hallelujah. By your grace, Lord. So when others do their worst, patubaya mo yan sa Panginoon. Leave it with God. He will meet your needs and use you to glorify Himself. Oh, ang bigat ng meditation natin sa umagang ito. Because I was a victim of this. Okay? Na minsan, tao nga tayo dito sa lesson natin, we are human being. Talaga, pag batuhin ka, batuhin mo rin. No? Kung binato ka ng maliit, batuhin mo na malaki. Ganun palagi, di ba? Dapat, sabi niya, pag gumanti ka, dapat nakalamang ka. That is how the world teaches us. But being a child of God, iba ang gusto ng Panginoon. Opposite. Pag binato ka, pag matamaan ka, kuha ka lang ng gamot, gamutin mo lang, and then, pag pray mo, see? Not to retaliate, not nababalikan mo siya. Because ang pag ganun ang feeling natin, that is how the world teaches us. Dapat gumanti ka. Di ba? So when others do their worst, leave it with God. Bakit? Because He will going to meet your needs. And through that, you can glorify the Lord. Wow. Hoping and praying na ito pong ating meditation sa umagang ito. Alam ko po mabigat. Ang hirap gawin, but only the grace of God na magawa po natin ito. Sa awa ng Diyos at sa Kanyang grasya. Itong mga naranasan, eksperyensyahan ni King David when one of his son, part of his family betrayed him. Diba? Nakakalungkot po yun. Kasama mo sa business, kasama mo sa simbahan, kasama mo sa trabaho, kakainan mo, isang bubungan kayo, minsan isang tulugan pa kayo. Pero tinraidor ka. So David, sabi niya dito, instead of retaliating, instead to
gumante, sabi niya, I leave it to God. Lord, ikaw nang bahala po. Ikaw nang bahala. And I pray na through His grace, makaya po natin yan. Okay, so, thank you so much po sa umagang ito na sinamahan niyo po ako. Bukas, sa last portion na po tayo ng ating Psalms 55, no? At dyan po sa mga area ng dinaanan ni Ulysses, we pray for you. Ingat po kayo. No? At hawak lang po kayo sa Panginoon. No? At take good care. Take good care kayo po. We've been praying for you. So muli, maging tapat po tayo sa Diyos kasi po ang Diyos ay tapat sa atin. You could subscribe this video sa ating pong YouTube channel. Diyan po sa screen natin, no? Ang ating tawag nito, ang ating YouTube channel. Just look for my name and then subscribe ka and then follow and then share it. Para ang iba naman makarinig sila. Yes, Brother Ferdinand Notarte. Good morning, brother. I miss you. Kita palagi makano na. And thank you so much for that. Okay? Let us pray. Lord, ang bigat ng aming natutunan sa umagang ito. At alam ko, Panginoon, na kung kami lang, hindi namin ito makaya, hindi namin ito magawa. Because nature po namin ito na pag sinaktan po kami, talagang gaganti kami. But thank you for the Lord Jesus Christ who changed our lives. And through your words, Lord, we've been reminding na yung mga nagtraidor sa amin, yung mga tao na nagpasakit ng aming mga damdamin, we're going to leave this to you, Panginoon. Through this action, through this attitude, it shows our maturity sa iyo, Panginoon. And it could bring glory to your name. We could magnify you. And you are going to help us, Lord. Thank you so much, Lord, for the life of King David. Many experiences that hurts him. But he was victors. He got the victory because he knows what to do. Lord, tulungan mo po kami. We could not be a King David, but the lesson from his life is a great lesson na binibigay mo po sa amin. Bless us, O Lord, for today, your children, ang mga nakikinig po sa umagang ito. Dalawin mo sila, Panginoon. Provide mo nilang pangailangan. At lahat po ng mga nasalanta po ng Ulysses na bagyo, O Lord, ingatan mo po sila. Salamat, Lord, for this morning. In Jesus' name we pray. Thank you so much. God bless you. At ang Panginoon po ay pupurihan natin. Okay? At alalahanin po natin, ang Diyos ay hindi po nagkulang. Okay? God bless us all. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang.
ikaw lang ang sasambahin. Paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan. Ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila kang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ng pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit